Ilang beses nagkainitan at nagkagirian na ang mga pulis at mga nagprotesta ngayong Labor Day. Nasa pulpa sa video ang panunutok ng isang rallyista o panununtok ng isang rallyista. Live mula sa Mindiola sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez-Mon. Tuloy-tuloy pa ba ang protesta dyan? Alam mo, Cheryl, kahit pasado alas 5 ng hapon kanina, may humabol pa na ilang grupo na nagsagawa ng kilos protesta dito sa may bahagi naman ng Recto Avenue. Bagamat nakaalis na sila sa mga oras na ito, hindi pa rin tinatanggal yung mga barikada ng PNP dito sa lugar. Paano ba naman? Ilang beses nga kasi nagkatensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng pulisya sa mga ikinasang kilos protesta ngayong Labor Day. Ang masaklap pa rito, hindi bababa sa 3 pulis sa mga nasugatan at may nahablutan pa sa kanila ng cellphone. Tanghaling tapat ng sumugod ng mga rallyista patungong US Embassy sa Maynila. Isang pulis ang nagtangka makipag-usap at pinipigilan sila, pero wala siyang nagawa kaya naghanap siya ng backup. Dito na naharang ang mga rallyista sa bahagi ng Calao Avenue. Pero sa gitna ng pamimilit na makalagpas sa human barricade na ginawa ng PNP, biglang sinuntok ng isang rallyistang nakatakipang muka ang isang pulis. Dito na nagkatulakan. Ginagamit po nung silang... Meron din daw hinampas ng mga kawayan at kinalmot kaya hindi bababa sa 3 pulis ang nasugatan at agad nilapatan ng lunas. Git ng mga rallyista, tila may pinoprotektahan daw kasi ang mga pulis. Hinayaan lang nila ang mapayapang pagmarcha ng mga kababayan natin at magprograma sa harap ng embassy. Wala sana yung konfrontasyon na nakita natin kanina. Pero ayon sa mga pulis, hinarang sila dahil walang permit ang grupo at hindi rin Freedom Park para sa rally ang kahabaan ng Calao Avenue. Sa kabila nito, tuloy ang protesta. Bukod sa mga karapatan ng mga manggagawa, pinapanawagan din nilang matigil ang gulo sa Middle East. Kaya sinira at sinunog nilang effigy na tinawag na Trio Delubio kung saan nire-representa sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Agad nag-standby ng fire hose ang Bureau of Fire Protection. Yun nga lang, aksidente ang nabuksan kaya may nabasang mga rallyista. Ang ending, abay panibagong tensyon. May nagwala at pinagbabato ng plastic na bote ang mga pulis. Paliwanag naman ng mga pulis, standby lang po yun in case na lumaki na hindi na makontrol, talaga pong bubuhusan na po namin. Pag mayroon pong debris na pumunta sa Luneta Park, masusunog po ang Luneta Park. kung akala nyo tapos na ang gulo, muli ulit nagpang-abot ang grupo ng mga rallyista at isang nakasibilyang pulis na nagmo-monitor lang sa lugar. Ang issue naman, hinablot ng isang rallyista ang cellphone ng pulis na nagvi-video. Yung pulis po natin nandito, peacefully nag-document, hinablot po. So ganyan po ba ang malayang pamamahayag, may kasamang pagnanakaw? At galit po tayo sa magnanakaw, tayo rin mismo nagnanakaw. Depensa ng mga rallyista, lahat na lang sinisi sa kanila. Kasinungalingan yan. Kasi lagi na lang pag mayroon kaming pagkilos, lagi na lang kami pinagbibintangan kung ano-ano. Kaya mayroong nanakaw, mayroong kinuha, kaya may sumuntok. Pero pangunahin sila ang namamalo. Sila ang pangunahing nanggugulo sa amin. Bago ang may init na tagpo, maagang nagtipon sa Welcome Rotonda at Espanya Boulevard ang mas malaking grupo ng mga nagkilos protesta ngayong araw ng paggawa. Nagmarcha sila mula Espanya patungong Moraita hanggang sa naharang na sa may Recto. Takot na takot ang Malacanang na mapakinggan ang makatarungan kahilingan ng mga manggagawa sapagkat totoong ni minsan na hindi sila nagdagdag sa sahod ng mga manggagawa Pilipino mula nang maluklok pa si BBM. Bukod sa hanay ng mga pulis, naglalaki ang container van at may mga barbed wire pa ang hinarang sa iba't ibang strategic points sa palibot ng Malacanang. Sabi ng NCRPO, hindi na ito bago kapag may inaasahang kaliwat kanang rally. Iniiwasan lang din nila na maulit yung naging sakitan noong nakaraang taon. Panawagan ng mga labor group, bukod sa 200 pisong dagdag sa minimum wage across the board, mas mainam daw kung gawing 1,200 ang arawang sahod ng mga manggagawa. Tandaan natin na hindi naman nakukuha ng mga manggagawa ang pinakamataas na minimum. Malaki ng bawas pag dumating sa kanya, kaya halos nangangalahati. Sigaw din nila ang pagtigil sa kontraktualisasyon at alisin ang income tax para sa mga middle class earners.
Cheryl, sa kabuuan nakatanggap daw ang Department of Labor and Employment ng halos 16 na wage hike petitions. At dumadaan pa daw ito sa review ng wage board kaya hindi rin agad na iimplementa. Ang wage order kasi karaniwan daw lumalabas sa loob ng 12 buwan o halos isang taon. Kaya sa Hulyo, inaasahan daw ang paglabas naman ng desisyon para sa wage hike petition dito sa NCR. Samantala, mananatili pa rin daw muna itong mga barikadang isinet up ng pulisya sa palibot, sa mga strategic points sa paligid at palibot nitong Malacanang ngayong araw. Cheryl. Mon, paano humupa yung sunod-sunod na girian dyan? Wala bang inaresto? Actually, Cheryl, kusa naman na umalis peacefully itong mga rallyista o mga nagsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang mga areas na kanilang ginawa ng rally. Habang sa tanong naman kung may inaresto, actually wala. Walang inaresto sa hanay ng mga nag-rally kanina kahit may nagsunog ng effigy at kahit meron ngang hinablutan ng cellphone at may nanakit. Ang sinasabi kasi ng PNP, maximum tolerance pa rin ang kanilang pinatutupad kahit nasasakta na sila, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa mga pananalita. Pero yung nakita sa video na nanuntok ng pulis patuloy na tinutugis ngayon ng pulisya dahil napag-alaman na siya rin pala yung nanghablot naman ng cellphone dun sa pulis na nagve-video. Nakatakda rin daw magsampa ng kaso ng pulisya ng mga kaso o reklamo na theft, meron din daw or robbery at saka pananakit or physical injuries maging arson sa nangyaring pagsusunog ng effigy doon sa May Calao Avenue. Cheryl. May impormasyon na ba kung ilan lahat yung nasaktan sa nangyaring girian nga dyan sa gitna ng protesta? Sa hanay ng pulisya, Cheryl, ang sabi nila, hindi raw bababa sa 3 yung total ng mga nasugatan kasi meron daw doon mga hinampas ng kawayan at ilan naman ay hindi naman nagtamo ng anumang pasa at saka sugat technically. Habang sa hanay naman ng mga ralista, wala pa silang inilalabas na bilang kung meron din bang nasaktan sa kanila sa nangyaring kilos protesta ngayong araw ng paggawa. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.